Hello mga stories, so welcome sa ating content. So, mga stories, bago tayo magsimula, expect nyo na ito sa itong video na to, medyo mahaba na to. Mahaba to, gusto ko lang natin, mag-react ako dahil, mag-react tayo dahil sa first ever, ito yung, na gusto, gusto ko mag-react itong interview nito. Kung di nyo kilala, kung di nyo kilala to, kung sino si itong ito yung, kung tutuusin, ito yung pangalawang interview eh. Okay, so interview ito yung ex-wife, ito yung dating asawa ni Mr. FLM, Francis Leo Marcos. Kung totoo ba yung pangalan niya, sabi daw, either FLM, Norman Mangusin. Ito yung interview nito ni Boss MJ. So, papakita ko na lang ito. Ito yun, no? Yan. So far, kailangan ko ng ganito. I-ano ko yan. Kasi, i-ano ko. Kasi, medyo, iwas copyright. So, kaya nga, gusto ko talagang, gusto ko talagang i-express yung mga opinion ko dito or thoughts ko doon. So, ngayon, gusto ko talagang i-share ko sa dito kung ano ba yung thoughts ko dito. So, kung napapanood nyo yung mga videos ni Boss MJ, panoorin nyo lang muna from part 1 until now. Okay? So, yun, panoorin nyo lang. Kung may playlist na lang. Okay? So, ayun, mga stories. So, sa ngayon, ito, the first ever, bakit daw ngayon lang ako nag-react, dapat una pa lang nag-react na ako. Alam mo, mga stories, ang dami kong medyo hectic yung aking time. Tapos, pangalawa, medyo di kakayanin yung PC ko. Yung laptop ko, I mean, kasi Celeron pa naman to kasi hanggang ano lang. Yun. At wala akong sa oras. Medyo, mahirap na ako. Nag-burn na talaga. So, kaya pasensya na talaga. So, yan, at panoorin natin to. Ito yung galing ito, kalalabas na. As of recording, ito yung kalalabas lang itong video na to. No? Ang nakalagay dito is asawa ni Francis Leo Marcos binurgal ang totoong pagkatao. So, panoorin natin. Saglit, ito si, galing to kay Rosenchi. Actually, nung pagsama ka doon, ay talagang pinilit ko talaga siya kasi gusto kong malaman kung sino talaga si Norman Mangusin. Kasi nga, meron akong nakikitang dual personality sa kanya. Minsan mabait, minsan nakikita... Okay, so, okay, so, skip muna tayo. From the start na lang tayo. Okay, ito na. Makagagawasama na naman yan pala to. At ito mga kahombre ko, ito na yung hinihintay nating lahat. Ang ating mapatunayan kung sino ba talaga si Francis Leo Marcos, aka Norman Mangusin, o siya ba ay si Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Ngayong araw na to mga kahombre ko, makakasama natin ang kanyang naging asawa at nagkalat po ang proof mga kahombre ko everywhere ng kanilang certificate of marriage. So, kasama po natin, mga kahombre ko, si Madam Cristina Caber Mangusin, mga kahombre ko. Hello po. So, ito yung si Caber Mangusin. So, either John, malalaman di natin man siya makikita, either kasi naka-pixelate naka-blue yung mukha, pero kasi napaka-private kasi siya eh. Kaya, yun. Kaya ang mangyayari dito is audio na lang maririnig nyo na lang through audio. So, maraming salamat sa inyong pagtanggap na magsalita no on behalf of the people din na naghahangad ng katarungan sa tao na ito. Sinabi ko to sa inyo, tita, before nung magkasama tayo before. Sa totoo lang, yes, this is for me too. Kasi syempre, ginagawa ko yung trabaho ko. Ito yung trabaho ko. Pero at the same time, ito ay para doon sa mga tao na naloko niya. Ang dami. Today, kahit papaano, mabibigyan niyo sila
ng napakahinding hustisya. Dito mga kahombre ko, as Tita Christy nakiusap sa atin na i-blur ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang muka, dahil syempre siya ay merong anak at pamilya na pinoprotektahan, na ayaw niyang madamay sa sitwasyon na ito. So, kaya tama lang, and we agree to this. Pero maririnig niyo naman ang boses niya dahil na-interview na siya back in the day. And pag didikitin na lang namin yung boses ni Tita ngayon at yung boses niya noon para makita niyo yung authenticity and legitimacy. So, ibig mong sabihin na Mrs. Mangusin, ang ibig mong sabihin, pumupusta siya na walang pera? Yes, yun ang Talaga? ugali niya. Ah. Makikijamming siya, makikihalubilo siya sa isang pulong, sa isang sa kung ano-ano mga games yan, Mhm. na wala man lang siya ni singkong bulag sa bulsa. Ah, ganun. At kung pwede nga lang ako sigurong isang pati ako isasang lanay. Aha. Ganon. Anyway, mga kaloyalista at mga katropa, si Mrs. Christina Mangusin po ay isa po siyang maganda pong babae. Maski meron ahead po siya kay Norman, nakita ko na po yung picture po ni Mrs. Christina Mangusin po kasi lagi po kami nag-uusap. Maganda po siya. Tama yung unang nag-interview kay Tita, no? Na talagang maganda nga ang dating asawa ni Norman Mangusin. So, kahit blurred pa yan, kita ko naman maganda nga siya. Oo. Kahit sabihin mong naka-blur yan, so, tinitingnan ko, medyo maganda nga. Oo. Maganda nga siya. Oo. So, ano ko siya, na-recognize ko yung mata, ilaw, bibig, medyo maganda nga. Oo. Kahit sabihin na naka-blur yan, tinignan ko ng maigi, okay, maganda nga. Oo. Parang mestiza. Oo siya. Oo, yan. Tuloy. Crazy. Mapapaisip kayo, kung makita nyo lang siya, mapapaisip kayo, paano nangyari na ikaw ay pumatol sa ganyang klase ng tao? Crazy. Anyway, Tita Christy, saan po ba nagsimula ang storya nyo nitong si Norman Mangusin? At taga saan siyang talaga? Yan talaga, hindi kasi clear. Taga saan ba siya talaga? Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Christina Caber Mangusin. So, hindi si yung chismo sa iba yun. Okay, sorry. Joke lang. Tandaan niyo lamang ba yung boses ko. Anyway, ganito po yun. Si Norman Mangusin ay laking Bulacan. Bulacan. Ngayon, ang probinsya niya talaga ay sa Isabela. Okay. Doon siya, doon sila ng magulang niya. Parang farmer sila doon. Farmer. Okay. Nakatira lang sila sa isang dampa. Okay. Yun ang bahay. Malinis, maganda. Maayos naman yung magulang niya, yung papa niya. Sino po yung nanay niya talaga? Si Nanay Remy. Remy. Remedios, Antonio, Mangusin. Okay. Sino po yung tatay niya? Kung naalala niyo. Kalimutan pangalan Okay. ng tatay eh. So, sa part na, kay CMG, pinapakita yung magulo niya. Pero for me, hindi ko, dito sa aking channel, hindi ko pwedeng ipakita kasi siguro pa in private na lang. No? Kasi, private na lang yan. Kung talagang gusto niyo makita talaga, punta na lang kayo kay yung YouTube channel ni Boss MG. Yan. Si tatay, guwapo. Okay. Pero nakilala niyo to, both Yeah, obviously. opo, nakilala ko sila simula sa tatay, sa nanay, hanggang sa pinakabunsong anak na lalaki. Okay, nakapatid. Nung nandun ako sa kanila, maayos naman yung treatment sa akin ng magulang. Kasi it's the first time na sinama ako doon ni Norman. Oh. Actually, nung pagsama ka doon, ay talagang pinilit ko talaga siya. Kasi gusto kong malaman kung sino talaga si Norman Mangusin. Kasi nga, meron akong nakikitang dual personality sa kanya. Minsan mabait, minsan nakikita ang kasinungalingan. Okay, so, Teka lang. Dual personality. Naku, medyo kailangan natin ng psychiatrist dito. Di ba? Dual personality daw eh. So, minsan mabait, minsan medyo di ba? Medyo maloko. Patay tayo dyan. Ano yan? Tawag dyan, kailangan ng psychiatrist to. Oo. Kaya according dito kaya pala yung minsan tototanggi ito si FLN ng that time na, ay hindi, manloloko yan, ganito, ganyan. Ang dami tumatanggi siya. Medyo ito, kailangan natin ng psychiatrist to. Dito pa lang yung sinabi niya medyo napataas yung kilay ko. Di ba? So, yun. kumbaga, hindi... Challenge siya po. Okay, so kumbaga, nasabi nyo, dalawang dual personality siya. Isang mabait at isang sinungaling. Pero hindi naman demonyo.
Hindi naman masamang tao, tama? Hindi naman. Okay, so kumbaga mabait siya at sinungaling. Oo. So ayan na siya from the start. Okay. So, yun nga. Mabait, sinungaling. Medyo ano kasi yun. May something na yan sa utak. Kailangan talaga ng psychiatrist. Kailangan ng professional help. Parang kay yung kay LT, di ba? Kailangan ng psychiatrist. Kailangan ng mental health dito. Kaya parang tanggi ito pa lang yan. Kaya may something. Oo. Ito lang to, base sa observation ko, sa sinabi niya. Yun. Sige. Dito tayo sa mabait muna. Ako naman ay nagsasabi na totoo sa'yo kasi based on my experience. Experience. Personal experience. Naging asawa ko Naging yan. asawa ko, Yes. pinakasalan ko yan eh. Legit. Yeah. Wala nga lang dito yung marriage contract Hindi, namin. nasa amin. It's here. It's here. It's everywhere. Dapat meron siyang hard copy nung si Tita Christie, di ba? Na talagang legit yun na hawak niya. Kasi kung kahalat yan, for example ito, yung sabi natin yan, medyo for me sa akin lang, medyo mahirap paniwalaan. Sorry. Kasi sabi niya na kumalat sa internet eh. What for kung yan? Paano kung tawag dito is paano kung na tampering yan or something, hindi pa siya authenticate eh. Di ba? Mas mainam na hawak niya yung parang may certificate na ganyan. Yun, pwede ako maniwala doon. Pero yung mga ganito na medyo, yung galing sa internet, medyo mahirap paniwala. Kasi wala pang authenticate dyan. Lalo na kung mismong NSO na, di ba? Yun lang ang may nakikita ko ngayon sa ngayon. So, yun. Tuloy natin. Buti pa kayo may kopya. Ako nakatago. May kopya po kasi lahat ng dokumentos na to nakakalat sa internet. Lahat ng tungkol sa kanya nakakalat sa internet. Hindi ko rin alam paano Wala na nangyari. akong cute. Dapat natin yung research dyan. Saan kaya nanggaling yun? Diba? Saan kaya nanggaling yun? Yung sino nagpalit nun? Hindi ko alam. Sa akin, hindi ko alam. Di sa Quora ba yan? Sa Reddit? Diba? Or hindi ko alam. Either sa yung dating tauhan ni FLN. Siguro ba, hindi natin masabi. Tuloy natin. Yes, wala na talaga. Sa side tayo ng mabait. Mm. Si Norman, para siyang Robin Hood kung tutuusin. Okay. Di bali wala siyang makain, wala akong makain, walang makain ng pamilya niya. Basta lahat ng lumapit sa kanya, meron. Okay. Gagawa siya ng paraan, mabigyan lang yung mga tao niya. Paano nangyari? Nabigyan ng tao. Di ba wala siyang pera ng dati? O hindi ko alam. Ito yung tanong ko lang. May pera ba siya ng panahon na yun? Kasi siya, Robin Hood daw? Paano yun? Yan. Anyway, tuloy. Matulungin siya talaga. Tulungan siya. Okay. Kahit na sa anong paraan pa niya kunin yung pera niyo, basta ikaw lumapit sa kanya. Bibigyan ka niya. Hindi ka aalis nang wala kang madala Something. kahit piso. Teka, bakit? Di ba? Ano yun? Sandali lang ha. Hindi sa solicitate. Anong solicitate? Binibigyan mo kahit hindi mo kilala? Di ba? Ano yun? Medyo, medyo something fishy for him. Itong si FNL. Kasi may kilala akong ganyan eh. May kilala akong ganyan na talagang minsan mapagbigay, minsan nanilibre pa na ng inuman dyan eh. Pero sumalangit ako. Talaga. Grabe. Kasi ang katwiran niya, siya malakas pa, kaya niyang gumawa. Etong mga lumalapit sa kanya, baka hanggang doon na lang daw ang buhay. Oh, grabe. Yun yung niya. Eto naman tayo sa... Naawa tuloy ako sa kanya bigla. Tita. Yun talaga ang yun talaga siya. Minsan may kabaitan din siyang binibigay sa akin. Siguro pag naaawa, na nagugutom na ako, tagang binibira ko siya. Asawa mo ko eh. Nagugutom din kayo? Nagugutom ako. Hindi pwedeng sarili kong pera.
makikiano ka sa akin. Parehas kayo ng mentalidad ng misis ko. Ganyan din misis ko. Makikishare ka. Okay. Pera ko, Okay. dapat. Kasi wala ka naman talaga binibigay ng monthly 15, 30, wala. Kasi wala ka trabaho. So wala siyang trabaho. Kasi nung dumating siya galing abroad, So OFW siya. Tama yun. Ano po? Okay. Okay, tama nga siya. and he said that he came from Aramco, which is not true. Okay. Hindi siya nagtrabaho sa Aramco. Saan siya nagtrabaho? Di siya nagtatrabaho. So, totoo pala. Siya, baker sa isang, pastry, yata, Saan po? sa Saudi. Saudi. So, totoo din yung kumakalat. Okay. So, legit. Okay. Ano siya? Baker siya, tama? Okay. Doon siya. Ngayon, mabalik tayo doon sa, muna tayo, sa Saudi. May isa siyang kaibigan, kaya ko siya na-meet eh. May isa siyang kaibigan na naunang umuwi, na nag-last na yung contract. Si Norma nagpadala ng $200. Okay. Oo, para daw, pagdating ni Man, init ako at makita ko kung anong itsura ko. Baka nga naman, pagdating niya, mukha pala akong Pangit kayo. Pangit, di ba? Okay. Grabe ka naman. Grabe ka naman na. Tita, ganon. Maganda naman kayo. Grabe naman kayo. Okay, hindi, maganda to. Oo. Mga kamabra ko, sayang, wala eh. Siyempre, naiintindihan ko naman si Tita. Pero, guys, totoo yung sinabi ng interviewer a few years ago, maganda talaga. Maganda talaga. Promise. Kahit sabihin natin naka-blue yan, mistisa eh. Oo. Kahit naka-blue yan. Oo. Kumbaga parang, ayoko maging bolero, pero at least, parang hawig to sa mga sexy style. Basta ganun. Okay. Joke lang yan. Okay, so, yan. Tuloy. Easy. Hindi, ganun nga nangyari. Nilabas ako, dinala ako. Sa SM kami, sa SM Makati, pinakain niya ako, ganun. Tapos 3 days after, dumating yan. Alam mo, ang sinong sumundo, kaming dalawa nung lalaking sumundo sa akin. Sinundo namin yan. Eto, sa totoo lang, nung nakita ko siya, gusto kong tumakbo pabalik. Bakit naman po? Grabe naman. Ang pangit talaga. Ang pangit niya talaga. Yeah, he's wearing long sleeve. Tapos ang payat-payat ng itim. So akala ko talaga, Tapos sobrang tangka, di ba? Sabi oo, niya. matangkad talaga. Sabi ko, hindi naman siya mukhang, yung mga Bombay? Indiano. Oo, mga ganun. Okay. Kasi Gano'n iba yun. naman yung, Don't say na Mumbai na mukhang Mumbai. Sabihin na lang natin Indiano. Indians, okay? Napaka-racist talaga ito nanay mo. Gano'n, tuloy. Tsura, features. Oo, maitim, pero Mas iba yung features. anyway, ganun. Tapos nagtataka ako, galing mo ng abroad, nag-commute kami palabas ng airport. Ha? Tapos may dala siyang chocolate, Yung normal lang na chocolate. Nahulog pa yun. Sa kalsada, isa-isa niyang dinampot. Okay. Hindi ko alam kung anong naramdaman niya nung nakita, siguro nagandahan or what. Or Okay, na ano siya? Oo. Na-amaze. Na-amaze. Sabi nga natin, kasi maganda naman. Yes, legit. Pinulot niya yung isa-isa. Doon natawa ko na gusto ko na tumakbo na hindi ko alam kung ano kang taong kasama ko. Teka, Tita, may question ako. So, bakit ganun yung nangyari sa inyo? Ano ba nangyari? Parang arranged ba itong pagiging ano ba to? Hindi. Nagtatrabaho kasi dati sa isang laboratory Okay. as a coder. Mga kamambro ko, bilang isa... Ads yan. So, wait lang ads yan. So, tawag dito na bakery, there's OFW, ano ba naman. So, try, natin. Okay, so, ayan, back to regular, may ads eh. So, sige. Ads sa kanya. Okay, iba yun. Okay. Tuloy. Kami, karamihan sa amin doon, malapit nang dumating sa age na mawawala na sa calendar. Okay. Di pustahan ngayon. O ikaw Tin, imposible na mapakasalan mo yung darating na yan sa ugali mo, na mapili ka, maselan ka. So, Tita, paano kayo magka-penpal lang kayo, no? Ganun ba? Oo, may yan, Okay. may middleman. Okay. Clear. Alam ko yan, naiintindihan ko. Middleman, pero nag-chat kami. Okay. Nagchat-chat, ibig sabihin penpal. Tama kasi hindi nila maintindihan. Oh. Sulat-sulat. Hindi ko alam kung ano, basta nung araw. Sulat yun, Tita. Sulat sa isa't isa. Yun, basta Oo, ganun yun. Okay. So, pen pal, yun? Parang susulat sa papel,
Susulat sa papel, parang, tapos bibigay sa ganito. Ganun yung sa gawain nun. May middleman yun. Yun. May ganyan kasi yung yung sinauna. Wala pang cellphone that time yun, wala pang text yun. Kumbaga, parang pen pal na kumbaga parang sinusulat, bigay mo kay ganito ganyan. Kapag bigay, may susulat, ganun yun eh. Kahit yung yung mga batang 90s, ginagawa pa namin, ginagawa yung mga pop-up. Pero anyway, sige. Yan yung gawain ng mga binatot dalaga nun. Right. Habang naging code ako, minimize ko lang. Kasi syempre, mahuhuli ako, nakikipag-chat ako, naging code ako. Tama. Di ba ganun? So, dinare ko. Kasi mapapasubo ako dito sa mga ka-office mates ko. Yung dare namin na 1-5, sabihin nyo naman, ano gusto nyo sabihin? Who cares? 1-5, malaki na yun noon, ang panahon na yun. Dare tayo, kung magpapakasal ka nga sa ugali mo, na ayaw mo ng commitment. Okay. Diba? Sige, dare. Eto na. Minessage ko. Minessage ko siya. Talagang uuwi. Sabi ko, Wala nang choice. walang choice. In short, ayun na nga, yung sa, dumating. Saan kami dumiretso, yung pagdating, nangyari nga. Napanalo ako sa 1-5. Kaya 1-5. Ilod kami. Anyway, tapos na yun. Nakuha niyo yung pera. Oo, syempre. It took how many months bago kami nagpakasal? Nagsama kami. Umuwi kasi ako sa bahay ng kapatid ko sa Old Panaderos. Ngayon siya, kumakapit sa akin. Kasi Bulacan-Bulacan siya umuwi eh. Sinusundo niya ako sa office, sa Makati. Tapos, alam mo nang uwi pa siya, doon siya sa amin tumitira, tutulog. Di para na nga kami mag-asawa. Kulang niya lang yung Teka, yung panahon yan, live-in pa? Live-in ba yan? So, hindi pa kasal eh. Tama ba? Walang nangyari kasal na gano'n. Nung one time, yung kapatid ko nagalit na sa akin kasi sa kasinungalingan niya ni Norman, magbe-birthday, magwa 1-year-old yung bunsong anak ng kapatid ko. Sabi kasi ni Norman, gamitin muna namin yung sa binyag ng bata at babayaran niya. In short, dumating ang binyagan, ni piso walang binigay. Nagaramentado ang kapatid ko. Hinabol pa na siya ng kapatid ko ng Nagalit. Okay. Galit, syempre, first day Kasi birthday. pinangako niya eh. Oo, andun, hinimatay ako. Alam niya yan, hinimatay ako. Pinuhat niya ako, palabas. At talagang tutulungan siya ng kapatid ko. Matapang ang kapatid ko. Ako, hindi pa ako ganun ka. Matapang talaga yung kapatid niya. Oo, babae. Hindi gano'n, nakalabas kami. Tumira kami dito sa bahay ng office mate ko sa may Taguig. Okay. Doon kami. Maliit na kwarto. Alam mo sa pagtira namin doon, wala rin nangyayari. Kasi kung ano na nga yung ugali niya na sugal, dala niya hanggang doon. Sugar ulit siya? Sugal. Okay. Alam Teka. Okay, so, nalulung sa sugal. Yan ang hirap dyan. Yan ang hirap dyan. Yung mga, yan ang hirap dyan sa, iba na-addict sa sugal. Muntik na akong madali dyan sa ganyan. Addict sa sugal. Nung nakaling sa Gcash yun, muntika na ako dun. Kahit yung talipak-talipak na rin, muntika na ako dun. Ay nako. Doon, talipak, parang, part din ng sugal din yun. Oo. Kasi yan eh. Na-addict ka eh. Natatalo ako. Kaya talagang, based on my experience, talagang ma-addict ka talaga. Ganun. Kaya nga doon niya papasok yung pagka-Robin Hood eh. Lahat ng panalo niya, ipamumud-mud na yun. Pag uwi sa amin, wala kaming makain. Alam mo naman, Oh my gosh, parang lahat ng panalo napupunta sa ibang tao? Ano ba naman yan? Nakakalungkot no? Lahat ng okay sana, mas okay pa yung napapanalunan mo. Tapos,
napupunta sa mga pamilya, mapapakain nyo. Wala problema yun eh. Pero yung mumudmud sa ibang tao, very yun. Di ba? Parang, ano ba naman yan? May pamilya ka tapos ganyan? Parang bibigay mo sa iba. Ay, nako. Nakakalungkot no? Tuloy na. Kasi ko yung perang pinagtrabahuan ko para sa aming dalawa. Okay, tama naman. Diba? Oo. Hindi yun tama. Dapat lalaki yung nagdadala sa babae. Oo nga Yan, eh. para sa akin, ganun yun. Ganun yan. Sabihin na natin naging maramot ako. Kasi may nakikita na ako hindi maganda eh. So, kahit Ano po yung hindi maganda yung nakikita? yung sa ugali niya. Okay, sa ugali. Oo. Na di bali kami wala. Basta yung iba meron. Oo, okay. Hindi okay yun. So, Parang yung pati siya yung bibigay din. Pero good choice tama lang yung ginawa ni ma'am, di ba? Oh. kung nangyari, doon kami, away, bugbugan. Sino po nambubugbog? Okay, kayo sa kanya. At sobrang galit ko sa kanya. Tagang hindi ako pumapayag na apihin. Kung kinakailangan apakan ko. Tama. Tagang naninipa ako. Dahil hindi ako pwedeng mag-asawa ng nakatihaya lang. Kumilos ka dahil kumikilos kung masipag akong babae. Pero wala eh. Wala Eh, talaga. Wala. Umalis ka na doon sa hiya ko. Ah, Kasi araw-araw nagbubunga nga ako, maldita talaga ang bibig ko dahil sa ginagawa niya. hindi, pero tama po yung ginagawa niya. Araw-araw may kakatok. Sa third floor kami, yung may-ari sa baba, magbubukas, may kumakatok kasi may naniningil kay Norman. Ako ang tatawagin. Araw-araw sa ginawa ng Diyos. Ano po sinisingil niya? Yung Sa mga sugal? sugal-sugal. Ay, Ano pa naku. yun yung mga bilyar-bilyar? Oo, ganun. bilyar. Oo, bilyar. Bilyar. Gets. Bilyar, oo. Sa Santa Ana, ganun din ang nagiging case niya. May time pa na pag uwi dun sa amin, magdadala pa ng mga barkada. Ang ginawa ko, alam mo? Barkada, oh my gosh. Laki-laki. Tanda mo na, magkakaroon ko ng barkada. Grabe naman. Yung iba ng barkada, may pamilya na eh. Oh my gosh. Ganun din ang nagiging case niya. May time pa na pag uwi dun sa amin, magdadala pa ng mga barkada. Ang ginawa ko, alam mo? Pinaya ko, tinapo ko yung mga plato sa labas. Bakit ka magdadala dito na palamunin ka lang? Oh. Ganun ako. Actually, Tita, yung kwento nyo ngayon, Dun sa marriage. oo, ito, sa ngayon yung kwento nyo ngayon, it actually reflects him still kung sino ba siya ngayon. Ganun pa rin ang buhay niya eh. Kung last tinira namin somewhere in Maykawayan, mula Yun, pa okay. malapit sa mga closest friends niya, Okay. simula pa ng bata siya na nakilala niya yun. Okay. Kasi may nasabi kayo na dun siya lumaki sa Bulacan, di ba? Oo. Pwede ba Tita pakikwento nun? Sabi nyo, may nakwento siya sa'yo na dun siya lumaki. Oo. Yung kwento niya sa akin, in passing, doon pa kami nun sa bahay ng kaklase ko na tinitira namin. Ang kwento niya sa akin, lumaki daw siya talaga sa palengke ng Bulacan. Yung palengke daw may nakalagay doon na Don Isabelo Antonio dahil yung palengke na daw yun donated ng lolo niya si Don Isabelo Antonio sa mga tiga Bulacan. Oh, okay. Yun. Doon daw siya tumira. Simula 10 years old. Hindi ko na matanda na 10 years old. Basta buong buhay niya nandun. Hindi daw niya nakasama palagi sila nanay. Sila nanay, Remy. Remy. Okay. Hindi. Kasi doon siya talaga sa paligid sa ibang Palengke, tao. lumaki. Oo, sa palengke. Oh, pero medyo insulto rin naman to sa mga taong palengke, na parang ang baba naman nila, Kasi to think na ganyan yung pagbubunga nga nito si Francis Leo Marcos, napapanood nyo naman siguro, paano kumurahin, minumura niya rin kayo. Hindi naman ganyan ang mga palengkero, pero sa tingin ko mas malala to sa palengkero eh. Yeah. Kakaib. Ano yan eh. Glass of a dominance. Naku, tagal na pala yung gawain niya, no? Hanggang ngayon, ganyan pa rin, hindi nagbabago. Hindi naman ganyan ang mga taong palengke. Incredible. Yeah. Di gano'n ang kwento niya sa akin. And meron din siyang kwento na yung lolo daw na si Don Isabel Antonio is dati yatang direktor ng Nawasa doon Okay, sa Nawasa. Bulacan.
Oo, tapos meron daw sila mga palaisdaan, mga gano'n. Ngayon daw, yun daw, nakuha na ng gobyerno kasi nga walang nag-aasikaso dahil ang mama niya is nag-iisang anak. Mayaman daw sila. Yun ang kwento niya sa akin. Yang kwento niya ba na yan sa inyo? Napatunayan niya sa inyo? Hindi. Oh, Ito lang ang napatunayan niya sa akin. At nanay niya ang nagsabi. okay. Simula't simula, walang dinalang babae si Norman sa kanila. Okay. Kundi ako lang. Kaya ako lang ang kikilalanin nilang manugang. Okay. Oh! Ano ngayon? Ha? Hindi ko lang alam ngayon. Kasi Oo. Then, noon, syempre. Oo, Oh. di, ganun lang nangyari. So, okay lang yun. Thank you for that. Okay. Mabait naman po yung magulang niya sa inyo, Mabait sabi niyo, si di ba? nanay Oh. sa akin. Halata naman eh. Mabait si Nanay Remy. Walang masabi. Oo. Yan sa yun lang. Kasi nanay. Correct. Di ganun lang nangyari. Lahat ng kwento niya sa simenteryo, dinala ko ni Norman Antonio, Mangusin. Kasi yung meron isang artist na magaling sila noon, using dadahon. Okay po. Kamag-anak daw nila yon, lolo niya. So, yung context na, no? Sa mga context yun yung tinutukoy niyo, yung parang tinutugtog yung ano. May baby dyan. Lalagay ko na lang, kung may, if ever, singit mo nga to. So, yan. Tuloy. Dinala niya ako doon. Sabi, ano talaga, royal blood daw siya eh, sabi niya. Sige, pero hindi yun nga. Ako kasi, sige lang, accept. Wala na akong pakal kasi nakilala ko naman si nanay na eh. Okay. Ngayon, hindi ko naman nakikita sa pagkatao niya, yung mga kinikwento niya. Kasi ang tunay na mayaman, sa bagay kasi, ewan ko, makikita ba sa kutis ng tao kung mayaman siya? sa tingin ko, ito dita, para sa akin, hindi siya nakadepende sa kutis. Pangalan. Okay? Pero sa action siya. Okay? Action. Di nabibig sa action. Oo nga, no? Medyo, una pa lang eh. Okay, sige. Yes, ma'am. Sabihin natin, sa tanan ng 2019, 2020, o yung sa pandemic, sabihin natin. Napapansin ko, parang, may something yung galaw niya. Although, sabihin natin yung pinapakita sa, yung pinapakita sa social media na namimigay sila sa ganito, ganyan. Pero, parang yan eh. Yung may something eh. Yun, alam ko na yung tunay na kulay. Kaya pala. Kaya pala. Now I know. Try. Ako medyo iba ako. Baka isip po, pangitim mo din. Kaso tita, different ako kasi ako half sila. Kasi, alam mo kung tutusin, mga stories. Kung ikaw ay isang, halimbawa, sabihin natin government officials ka, tapos ganyan yung trato mo, para kang di ba? Medyo na yan eh, parang iba na yan eh. Kumbaga sa mga, halimbawa, mataas sa posisyon, sabihin natin gawin officials, tapos ganyan yung pantrato mo sa ibang tao. Parang nagiging, medyo very willy-william yung galawan, di ba? Parang hindi ko gusto yung gawa. Yung parang galaw niya, o yung pananalita, medyo parang mahangin, di ba? Di katulad sa mga, parang sa ibang tao or sa mga government na medyo humble din, di ba? Hindi. Masyado kasi siyang mahangin. Kaya napatunayan ko na ngayon, di ba? Sige, tuloy. So, hindi ako pure-blooded Filipino. So, medyo iba ako. Pero kung si Norman Mangusit, royal blood siya, pero siya ay, para sa akin, mukhang pure-blooded Filipino naman siya. Yan yung questionable. Kasi, pero siyempre, sa panahon ngayon, hindi naman porke medyo dark ka, medyo maitim ka bilang pure Filipino. Ka na, mahirap ka na. Hindi naman sa ganun. Hindi, kasi ako, yun ang napagbasihan ko, na ang isang taong mayaman, kahit sa kuko pa lang, makikita mo. Ayun lang, oo. Ayan naman, totoo yan. So, wala akong ganun nakita. Kaya yun na yung time. Panahon na sabi ko, para malaman ko talaga yung totoo. Saan ang probinsya mo? Hindi ako papayag na hindi mo ako ngayon dalhin kahit ako ang gumastos. Yung time na yun. First time nyo na, kumbaga, okay lang kahit pera nyo na yung magastos. Kasi parang... Gigil na kayo. Hindi ko na alam kung sino yung kasama ko eh. Diba? Oh my God. Ganun. Pero nung pumunta kami doon, nakasal na kami. Sa West. Patay. Okay. Nakasal. Patay, nakasal sa West.
sa West. Okay lang, wala naman problema sa West. Oo. Just a legit, ano yun? Legit, ano yun? Very, very, ano yun? Kumbaga kahit sa West, very effective yun. Kasi, kinasal kayo sa mismong mayor na di ba? Diba which is okay yun, di ba? Kung gusto mo na mag-agaran, sa simbahan na. Pero effective. Pero mas effective din yun. Kasi, ano yun? Mismong ano na yun, yung parang NSO na yung magtatatak dun. Yung pagpipirma nyo sa marriage contract. Yun, di ba? Ano na yun, parang as a legal copy. Kasama na yun sa NSO. Di ba? On the spot. At saka at least, yung mura lang yun. Hindi ko dinidepende yung hindi ko sinusuportahan yung either sa mga simbahan, ng pagkakasal, at saka sa West. Alos pares din yun. Okay? So, alos pares yan, kasi sa NSO kasi ganun. Oo, di ba? Correct. At siya eto on the record, hindi ako ang naghagilap ng mga dokumento na yan. Okay. Siya ang pumunta ng Pasay City Hall, siya ang nag-inquire doon, siya lahat. Ang contribution ko lang is maghanap ng ninang ko para sa akin. So siya nag-asikaso niyan? Doon siya, eto na, bumalik na kami sa bahay. Nandun ako sa bahay. Dala yung form. Ano yung form? Para daw sa kasal. Natuwa ako na hindi ko na yan. Natuwa ako na baka nga naman magbago. So, pwede naman. Oo, Ayos oo ako naman. sa nandun siya, nandito ako. Ang papel nasa gitna. Hindi ako gumagalaw. Nag-iisip ako syempre, kasi although bayad naman na kami nun sa pustahan. Siya una yan, feel up. Sabi ikaw una. Sundan ko na lang yan. Pero sabi ko, baka nga naman, lahat naman tayo, kung bibigyan natin yung chance yung tao. Yes, tama. No. Kasi may nakikitang kabaitan sa kanya Naayos niya, napirmahan ko. Siya nagtala sa City Hall. Alam mo, kasal namin, February 14. Wow, Valentine's Day, ha? February 14. February 14, kinasal kami doon. Valentine's. Oo nga eh. Para walang hindihan. After the wedding, ang pinuntahan namin Ayala. Nagpicture lang kami doon sa ng Ayala na yon, sa Merustan sa labas. Pagkatapos sabi ko, alis na ako, papasok ako ng office. Nung araw ng kasal na yon, hanggang ilang linggo hindi ako umuwi. Saan ako umuwi? Sa bahay ng Boss sa Cavite. Nagpakatulong ako doon. Nagyaya ako sa Mga anak niya. mga anak niya dahil kailangan ako ng boss ko. Hindi ako umuwi. Kasi wala nga sa loob ko. Okay, kumbaga dahil lang sa Walang pustahan, reception, walang basta nagpakasal lang. bla bla bla. Tapos, pirma, tapos. Oh my goodness. Kasi at the same time, may nakita nga kayo na hindi siya okay na So, kailan niyo po napagdesisyonan na makikipaghiwalay kayo sa kanya or whatsoever? Nung nakatira na kami sa Bulacan, nagre-renta kami. Ayaw kong magbayad. Kasi, ba't ako magbabayad? Dalawa kaming nakatira, dapat share. Oo nga. Tapos, ang isa pang ayoko, doon sa tinitirhan namin, etong family niya, lumuwas, na wala mang pasabi sa akin na luluwas, hoy, malditang impaktita, luluwas kami. Ganon, wala. Nagulat na lang ako pag uwi ko one time. Bukas ang bintana sa taas, kasi nakalak dito. Gulat ako, bakit bukas dito? Nirangke doon sa taas. Doon sila dumaan. Yung isa siguro sa kanila kaya nakapasok. Ang pasok ko nandun yung ama. Ayokong bastusin, kaya lang kailangan. Kasi tatay ka. Dapat ikaw ang nagsabi sa anak mo. Sinabihan niyo ako na may darating at darating kayo. Ano kayo? Bigla kayo pupunta rito? Dahil akala niyo mayaman ako dahil nagtatrabaho ako sa Makati. Hello? Okay. Hindi, tama kayo. Tita, kumbaga, mga kaombre ko, ang personalidad ni Tita Christy, ako para sa akin, exactly tulad siya ng nanay ko na matigas talaga tsaka palaban talaga. Siguro medyo nagtataka kayo, meron kasing iba dyan na ang mga nanay, relax lang, chill lang. Mukhang eto si Tita Christy talagang matigas talaga. And actually ako, Kumbaga, parang palaban siya, ganyan. Ayaw siya patalo. Which is may mga ganyan na may yung ganun talaga na parang may siguro sa lahi o sa
or siguro parang ayaw niya na alipin ng ganito, ganyan. Yan, tuloy. Sa akin, sa ganito akong environment lumaki. Kaya para sa akin, normal lang tong kwento niya. And kaya ganyan ang ginagawa ko sa pamilya ko. Kaya ako lahat, sa asawa ko, sa mga anak ko, hindi talaga nakagastos ang asawa ko. So, ganun si tita. So, kasi po, pina-explain ko lang kasi meron makapanood dito na hindi agree dyan. Kasi iba naman sila lumaki. Kaya kayang perception. Oo nga, kahit may mga may iba talaga natatakot minsan natatakot sa mister, yung iba naman medyo palaban, ganyan, na palaban siya na ayaw niya maging alipin ng ganito, ganyan, palaban si Mrs. ganito, under, kumbaga in short, under yung mister, may ganun na may ganun. Or meron kasing parang give and take naman iba. So, kanya-kanya, hindi pare-parehas yun, okay? May mga ganun talaga. Tuloy. Correct. So, I don't care. Kasi ang sa akin, kung ano yung na-experience Oo, correct. yun ang sasabihin ko. Diba? Mhm. Alam naman itang, Tama na, tita. Sa totoo lang talaga tayo. Siya lang naman nabubuhay sa kasinungalingan kasi talaga eh. It's about Totoo tayo. hindi ganun ang nangyari. Mhm. Eto pa, eto masabi ko lang din. Mhm. Yung tinitirahan namin doon, yung may-ari na ganyan, kinukursunada pa ako. Kasi wala na akong ibabayad eh. Paano kursunada, tita? Nililigaw. Okay, oo. Oh, kasi beauty. Oo. Wala. Hindi na kasi kayo makapagbayad. Hindi namin ako pagbabayad, kahit may pambayad ako. Dalawa okay. tayo Ang tigas nakatira niyo pala talaga. Okay. Wala talaga siyang At binibigay. saka yun nga, yung pumasok ang pamilya mo sa tinitirhan kong inuupahan ko. Medyo offensive yun. Nabiglaan Wala. lang. Ano yun? Okay. Asawa kita. Nagkita pa tayo, hindi mo ako sinabihan na darating yung pamilya mo. Wala namang problema yun eh. Kaya alam mo, naging bastos ako. Ang sabi ng ama niya, the following day, papasok na. Anak, bait sa akin, magulang. Anak, ano pang pwede namin kainin? Kasi hindi ko sila pinakain ng gabi. Wala talaga sa galit ko. Ganun ako magalit. Parurusahan ko kayo. Mhm. Sabi ko, pumunta kayo dito, dapat ready kayo. Binigla niyo ako, pasensya kayo. Mhm. Yun yung work ko. Sabay layas. Tinalikuran ko sila. Yung araw na yun ng paglayas ko, 1 month after ako bumalik. Pagbalik ko doon, yun nga, ninit ko na yan si Norman. Mhm. Niready ko yung maleta niya, nilagay ko doon yung gamit niya. Umalis ka na. Iiwanan ko na to. Ikaw unang umalis. Ano ba mga grabe, so ibig sabihin, nandun lang siya talaga, kumbaga nakasakay siya sa likod niyo all this time. Hindi siya kumikilos. Uuwi Oh lang my siya, God. maligo. Uwi ng damit. Ang dumi niya. Okay. Uuwi lang naman. Kaya nung time niya, sabi ko, iiwanan ko na itong bahay na to, hindi ako magbabayad, hahabulin tayo. Dalhin mo na yung, inimpake ko na yan. Layas, gabi yun. Inatid ko sa labas. Layas, nalalayas din ako. Lumayas din ako ng araw na yun. Hindi ako nagpaalam sa landlord namin kasi nga, ganun nga, may plano nga sa akin. Hindi ako doon mga gamit, yun, mabibenta niya yun. Simula, eto lang, simula nagsama kami, walang katahimikan, walang maayos na usapan. Naawa din ako sa kanya kasi nga ako mahilig ako manakit. Kasi sa personality ko nga Malakas. Oo, na pag nagagalit ako, kung ano yung mahawakan ko, ibabato ko talaga sa'yo. Oo. Sasaktan talaga kita, yun yung... So, tinamaan din siya sa inyo, kumbaga. Oo, yun yung Tinamaan pagdating. talaga. Oo. Tapos eto, meron din kaming instance. Balik tayo doon sa nagtatrabaho ko sa Makati. Mhm. For 8 years, nagtatrabaho ako doon sa multi-company na yun. Ang ganda ng ano ko. Pati mga boss ko, kinakausap niya. Wala siya hiya. Mhm. Inaakyat siya. Pero ini-entertain siya kasi pangos siya. Pinag-resign niya ako doon. Pinag-resign niya ako. Kaya naman yung nangyari, naalala mo yung kinikwento ko sa iyo na papaalisin ko siya papuntang ibang bansa, Dubai. Dubai naman. Mhm. Ako ang nag-seminar sa iPalms. Sa Leon Ginto pa yun. Hindi Kasi nagtatrabaho. yung ginto. Teka, hindi yung ginto. Saan ito Sa marami sa Pedro Hill. Yung mga recruiter doon. Yung mga Siya sa Pasong Tamo, sa bakery. So, hindi siya makaka-attend. So, lagi siya sa bakery nagtatrabaho. Oo, kasi Okay, yun yung forte niya eh. baker pala siya. Ayos pala Sabi ko eh. sa'yo, Kaya totoo yun na ng baker siya ng that time. So, legit. Okay, legit yun. So, yun lang pala. Ganito na. Panadero pala siya pala. Magaling siya. Okay naman yun. Magaling. Magaling siyang panadero. So, in short, naayos ko yung mga dokumento kasi may passport na siya eh. Hindi ko na problema. Okay. Ako maaga ng seminar, ganun-ganun. Kinausap ako.
Ma'am, hindi uma-attend yung asawa nyo sa mga seminar, sa mga orientation. Though, sabi nila, kasi ex-abroad naman, so aalam na siya. Sabi niya. Pag hindi to umayo kayong aalis, ako bibig. Siyempre, kinabahan din ako, idalatin ako. Pero, umalis naman siya. Eto ngayon, alam mo ang IPAMS, di ba? One of the best. Wala akong binayaran ni pisong duling. Nakaalis ko siya. 3 months lang pala doon. Nandito na pala sa Pilipinas. Ang akala niya nasa ibang bansa pa siya. Oo. Shit. 3 months lang pala doon, nandito na pala sa ibang bansa. May pinapatawag sa akin na babae. Ang sabi sa akin ng babae, hihiwalayan ka ni Norman, magkasama na kami, bla 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 bla. Sabi ko, girl, hindi ako magipag-away sa'yo. Sa'yo na yan. May trabaho ako, magandang trabaho ko. Wala na kaming anak, sige sa'yo na yan. Biglang isang araw, may dumating. Doon sa tinitiran namin. Dumating yan, ni Norman. Eh, syempre, kasal kami, asawa. Siyempre, gano'n ang pag-asawa. Nakiusap gano'n. Hindi nag-usap kami. Pinagbigyan ko. Ang pakiusap niya sa akin ganito. May bakery daw siyang tinayo somewhere din sa Maligaya, sa Fairview. Doon. Tapos, ang gamit pa niya, si Ambassador Sinieres. Palagi kayong pupunta doon sa Taft Avenue, sa office at Amba. Tawag namin doon, Amba. Yun, nagkaroon kami ng bakery. Nakita ko yung bakery. Maganda. Maayos naman. Ayos pa rin. Hmm, Alam mo, ang order ng cake hindi bumababa sa 8 araw-araw. 8 cake. Marami na po yun, syempre. Oh. Ang pandesal, Tuloy-tuloy. tuloy. Ganda. Okay Ganda, naman ano, pala ay, Oo nga eh. Ang ganda. Kaya ano talaga eh, parang kahit panadero ka, malaking kita dyan eh. Diba? Malaking kita dyan, kaya hindi imposible. Resign na ako. Di nag-resign naman ako. Kasi akala ko nga yun na. Alam mo, Doon kayo magtatrabaho sa bakery niya. Sana. ako magbabantay, ako mag- Ayaw pala eh. Oh. Hindi, ayun na. Akala ko, yung pera na yon, solo niyang pag-aari. Yung pinatay yung bakery na yon, eto na. Nagtataka ako sa bakery na yon, nandun yung kapatid niya, kinuha niya. Nandun maraming OFW na kasama niyang umuwi galing doon. Okay, sa... Yung pala, yung mga OFW na nakatira doon, sila pala yung may share para maitayo yung bakery. Pero ang sabi niya sa kanya yon. Oo, yun ang sabi niya. So, Sira mo ka, normal. Wala. Matagal pa yun bago ko na-discover. Tingnan mo naman na-scam, men. Yung mga katrabaho niya, sabi niya, contribute. Tapos ang ending kanya pala. Ay, nako. Sa mga ano dyan sa mga, ito not just sa mga OFW. Kahit sa mga, sa mga katrabaho mo dyan, huwag kayong magpapadala sa mga matatamis sa salita. Lalo kung ano yan, halimbawa, lalo kung katrabaho mo yan, mapabago man yan o matagal na siya, o sabihin natin matagal na siya sa 1 year, 2 years, 3 years, or even 10 years or 15 years. 15 and above. Huwag kayong magtitiwala. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong magpapadala sa mga matatamis na salita. Ganyan. Yung mga just tapos gagaslight sila. Huwag kayong magpapaniwala sa ganyan. Di ba? Alam mo, mga stories, mga ganyan, yung mga ganyan, medyo red flag sa akin yan. Sa akin lang yung mga ganyang matatamis sa salita, kahit sabihin mo tatawagin mo pa akong kaibigan, red flag sa akin yan. Huwag mo akong tawagin kaibigan. Hindi tayo kaibigan. Lahat tayo may trabaho. Okay? Wala akong pakialam sa'yo. Kung may problema ka, suluhin mo yan. Diba? Suluhin mo yan. Kaya pag may problema ko, susuluhin ko to. Diba? Ibang usapan na yan yung, ibang usapan na yan, yung parang magiging kaibigan mo ko, ganito. Dahil all of the sudden. Diba? Tayo, magsasabay tayo sa kainan all that time, Wala problema yun. Pero yung pag, dito na bibigyan mo ako ng pera, ibang usapan yun, wag na. No way. Diba? Tapos para, gagatasin nyo lang. Gagatasin nyo, yung gano'n. Wag na. Ayaw ko ng gano'n.
Ako, di ba nakakahiya? Umuupo ako sa lamesa, nagbabantay ako. At Akala nyo sa inyo yun? Okay. Kasi may contribution ako dun eh. Akala ko amin. Amin. Kinuha lang sa kanya. Ito na, may Ba isang yan? babae, Ano ba? hindi nakatiis. Sabi niya, ate, pwede ba kita makausap? Mhm. Sana napapanood to ng mga nakasama niya doon. Hindi ko na lang sila matandaan. For sure, tita, galit na rin yun dyan. For sure, may nagawa din yan Kasi sa mga nung yun. first interview sa akin kay Iron Rock, may isa na nag-comment, ate, kilala kita. Ako yung nakasama mo sa bakery. Totoo lahat sinasabi niyo, Oo, kumbaga. sabi niya, ate, eto na, nag-confess siya sa akin. Ate, pwede kita makausap. Mhm. Ay ko, sige, kali. Ate, kasi itong bakery, amin lahat ito. Pera namin. Mhm. Siya lang yung nag-facilitate lahat dito kasi siya yung may alam. Hindi namin alam kung may contribution siya. Magkano yung pera na, ano yun, 300,000. Nako, yun na nga. Time. Sobrang laki nun. Malaki. Malaki yun. Sobrang laki yun. Kaya pala yung target, kaya pala yung mga karamihan sa mga, especially sa mga scammer. Di ba? Hindi, kinukunik ko yan sa mga scammer. Kaya pala yung that time na minsan tina-target yung mga, especially sa OFW, kasi malaki yung kita. Di ba? Yung parang, malaki yung kita. Parang, dati, balikbayan, si Kabayan, ganito, ganyan. Hihikayat natin siya ng ganito, ganyan na, yung kukontribute. Yung pala, ini-scam siya. Kaya, sa mga OFW, ingat lang kayo, sa mga nanonood dyan ng OFW. Maging panuri kayo sa yung mga kinakausap nyo. Kahit sa katrabaho mo pa yan, diba? Kahit katrabaho mo pa yan, maging mapanuri kayo. Hindi mo alam sino ba yung kinakausap mo. Yun lang. Tuloy. Bakery. Mhm. Ang dami nila doon, hindi sila makagalaw dahil nandun yung sinukat siya yung nag-ano na siya umiari. Huh? Pero alam niya na hindi siya may-ari. Oo, wala silang nakukuhang dividendo magkano income. Yung pala, minsan, di na doon ako, nag-sign na ako eh. Nagulat ako, walang gawang tinapay, Mhm. walang mga, yung sako-sakong walang delivery. Kinuha niya yung pera. Dahil sabi niya, ibibigay kay Cuevas ng mga, doon, harina, gano'n. So sa Cuevas, Doon kami bumibili. okay. Doon daw, kunin niya yung pera daw kasi mabayan niya nung kay Cuevas para i-deliver yung Diyos ko po, gabi na, kinabukasan na wala kaming tinda. Wala. Yung pala nandun sa Rolly Gold. Ano yun? Ano, Ronnie? Sabo. Oh my gosh, Sabo. Ayos pala. Ito pa. Yung minsan, hindi ako nakapasok ng sabungan. Imbes na pambili ng mga sangkap, ginamit sa sabon. Ay, nako. Yan ang hirap dyan yung may gagamitin yan sa mga pantaya mo. Ay, nako. Talagang galit yan. Nako, my gosh. Ang dami na halog. Talaga mangungulong ka dito, men. Ay, nako. Mhm. Alam mo, ang binida niya sa akin, magbihis ka. Hindi ko alam yung Rolly Gold na yan. Hindi ko alam. Magbihis ka. Ako naman si pangabihis kasi dadating daw yung tatay niya na presidente ng ganitong asosasyon. Grabe, royal blood talaga. Yes, okay. Ang lola ko naman, Siyempre, naniwala kayo. Magaling siya magsalita In fairness, magaling siya sabi niya magsalita. sa akin, may entrance fee ng 500 pesos, so 1,000. Kaming dalawa. Sige. Excited ako kasi mamimit ko na kung sino man yun. Baka nga naman, Tatay ka baka talaga. nga ng totoo, sabi niya naampun lang siya ng totoo niyang tatay. At itong darating, ito yung tatay niya. Grabe naman yan. Pero hindi ba kayo nagtaka? Ba't kayo pababayaran ng tunay niyang tatay? Kaya nga Wala, hindi niyo naisip yun. Malinis ang konsensya niyo, kumbaga. Pagbaba namin ng taxi, sabi ko, bakit ang laki-laki nito? May nakalagay, Rolly Gold. Wala kayong idea kung ano yun, yung arena yun actually. Gabi. Gabi. May ilaw naman. Tapos wala, nabasa ko yung word na cockpit nung nasa loob na kami. Eto, Arena pala? Okay. eto na, nagwawala na ako doon. Na bad trip kayo, okay. Kasi hindi ako, ganito lang ako, mahirap ako, pero na pumapasok sa mga ganyang Na- kumitsugi. Okay. Hindi ako sugarol. Okay. Oo, Siyempre di naman. nagwawala na ako. Hanggang nananakit na ako.
In short, napacify niya ako. Dahil wala, andun na eh. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kita ko doon. Naka-observe ako. Yun lang, kahit pa paano, ganito pa lang sa bungan. Wala, oo, hindi. Meron na wala. Meron o wala. Meron na wala. Oo, may bayong. Sa pula. Oo, may bayong. Tapos, binibigay sa kanya yung pera. May bayong, daming pera. Di ko tuwa ako, dami-daming pera na. Hindi, syempre, talpak yun, taya yun. Ha? Taya yun, Taya. taya. Okay. Tapos, gano'n. Di, eto na. Ang dami, sabi ko, uwi na tayo. Mabuko ako ng 1,000 po. Diba? Ang dami ng pera. Mhm. Hindi, sabi niya, marami pa yan. Marami pa akong kukolektahan. Panginan yan. Ay, so, Kristo ba siya? wala mo maligtan. May mga ganyan, red flag na sa kanya, yung sasabihin niya, hindi, sandali lang, may marami akong kukuliktan. Huwag mo akong gawing tanga dito, ah. Ay, nako. Awa na Diyos, umuwi kami, di piso, wala. Ang galing mo talaga, Norman, ako. Ibig sabihin, nabawi din nila sa amin yun. Eh di nagharumentado na naman ang lola mo. Nasaan na yung tatay niya? Wala! Dahil cockpit nga yun eh. Cockpit, wala. Hindi ko na naisip yung tatay na yun, kung sino yun. Norman, hindi ko alam kung magagalit ba ako sa'yo or maiinis ba ako sa'yo. Matatawa ako sa storya. Ano ba yan? Ang makasinungaling niya talaga. Lahat ng naranasan ko, lahat ng napuntahan ko dahil kay Norman. Nakapunta ako sa lugar, alam mo yung lugar ng may NPA? Okay. Sa bundok? LPA. Padpad ako doon ang dahil sa kanya. Alam ko kung bakit. Siguro nga may ano tong banyo. Mhm. Oo, muntik pa ako din doon maano. Nako. Gabi. Aurora Baler, Quezon. Mhm. Yun. Madaling araw. Kasi pinapunta niya ako. Dahil, ganun daw, yung narapit, doon daw kami mamumuhay, doon yung bla 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 bla. Punta naman ang fake ng lola mo. Shit. Oo. Yun lang ang ano ko naman sa kanya. Naikot ko yung mga lugar na hindi ko napupunta ng dahil sa kanya. Salamat. Yan, no? Salamat. Experience, di ba? Experience, man. Pero that's to experience. Ah, Charged. Kasi, doon ko nakita na nagbaba ng tao nawawala, yung pala hindi lang. Eh, Oh my God. ang daldal ko pa. Ganito ako eh. Yung nakikita nyo, kaya niyo ikwento ng ayos, kumbaga. Kinakalagit ako sa likod. Kung ingay sa lugar na to. Delikado kasi talaga. Oo, Pero in fairness, tinatawag niya kayo lagi kung saan-saan, ha? Para puntahan siya or something. ano naman, sunod na siya. Syempre. Dahil kasama mo eh. Akala mo nga, baka doon nga na naman. Doon na naman kami mamumuhay ng maganda. Yun lang naman hinihiling ko, yung magkaroon kami ng Peace of mind. Okay. na ito, family talaga, may kainin sa wala, maayos, ganun. Maganda na sana doon, gusto ko na eh. Kaso, andun pa rin yung karugtong na sugal. Okay. Nako. Wala talaga. Wala. Tapos ititira ka sa kaibigan. Kapag namukha naman namin. Di umalis ako doon. Ang galing, no, tita. Hindi kayo talaga umaasa kahit kung kayo, kung kayong dalawa, hati tayo. Oo nga, no? Pwede. Ganyan ang role ko sa buhay. Look at me, ilang taon na ako, 58 years old, may asawa ba ako? Kasi ayoko na iasa sa lalaki ang buhay ko. May anak tama. ako. Magtrabaho ka, papayag ako. Hati tayo. Oo, Kung ayun. hindi, mas lamang ka. Tama, correct. O, di ba? I agree. Malas pa rin ni Norman Mangusi. Kasi, Kaya ko na sa niya, nagkaroon siya ng ganitong asawa. actually, swerte siya. Pero mahalas lang siya kasi hindi bumagay sa ugali niya yung ugali niyong napaka-strong. Pero sana nasa maayos siya ngayon kung sinunod niya kayo. Oo. Kung Yun lang nasa yun. maayos lang siya. Bakit Nasa hindi? maayos lang siya. Yung bakery na lang ngayon, kahit Okay hindi pa na yung yun. kanya, kaya ko yung patakbuhin. Oo. Kaya ko yung mababayaran ko bawat isa. Kaso tinakbo niyo yung pera. Tinakbo niyang pera. Alam mo, nagbayad ko sa mga tao. Sinalo na lang ng kuwebas sa awa para mabayaran ng mga tao. So, kuwebas na siya ngayon. Yata, hindi ko Baka. na alam ano na nangyari doon. Grabe. Ganun na. Sana Malamang kuwebas na. Yung hinawakan. Legendary panadero pala to. Magaling sa magaling. Okay. Sayang. Magaling. Magaling magsalita Hindi kasi. naman Sales pinapasok talk. niya. Dahil tutulungan ko naman siya eh. Oo naman. Ang ganda. Pwede Dahil siya. matalino siya, magaling siya. Okay. Pero hindi na iba yung takbo na gusto niya. Easy money. Easy. Yun, nasabi na ni tita. Nakita nyo, easy money. Easy Kaya kung san-san siya naparating. Hmm. Pero nakarating naman siya sa peak, ha? In fairness. Oo. Totoo naman, tita, na ito totoo to. 5 million talaga bumoto sa kanya. Oo. Bilang senador. Totoo yun, ha? So, kumbaga, yung kabaitan nitong Norman Mangusi, meron talaga 5 million Meron. bumoto, eh. Oo. Okay, meron. Pero, syempre, unfortunately,
Isa storya, yung storya nyo reflects him up till now. Yeah. Kung napapanood nyo siya till now, ayan yung storya niya. Kasi Okay. meron sana siyang potensyal. Oo, slack. Diba? Meron. Oo. Ang problema niya is, ang kalaban niya yung ego niya, yung sarili niya. Ayaw niyang tanin. Ayaw niyang mangusin siya. Ayaw niya mahirap siya. Ayaw niyang gano'n. Gusto niya mayaman siya. Siya si Francis Leo Marcos. Yun yung ano niya. Na-shock ako dun bilang asawa. Alam mo nung time na yon, nung pandemic, syempre hindi naman ako tanga sa YouTube. Ha? May reaction ng tao. Ha? Si Norman Francis Leo Marcos na. Naman na pala. Sabi ko makahinga. Yun nga yung ano ko. Dala sabi, baka naman sabi ko, friend naman kami. Ganon. Yun yung pagkakakala ko. Kasi ako, Pinuntahan niyo siya. hindi, Ah, sa sarili ko lang. Sa sarili. Nagko-comment ako sa baba. Nakikisabay ako sa mga comment ng mga bla 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 bla. bla. Pero sa dami, hindi naman ako man. Pero yun nga, sabi ko, etong taong to, siguro mas mayaman pa siya sa mayaman. Sana. Kung Legit. yun lang bakery namin sa, Kasi matagal yun. Kumbaga siya yung isa sa mga nauna. Sana. oo, sa Fairview. Oo. Ang galing ng ano niya. Takbo ng isip Oo, niya. utak niya. Ang order namin, walang patid. Wow. Walang patid. Ang talino niya at ang sipag ko pinagsama, dahil mas Yun na yun. ako. Oo. Wala na. Sayang. Mayaman kami. Oh my God. Sayang. Oo. Kasi ako, sobra sa sipag. Alam mo, Halata. ang mga Halata tao nga, na ano. kung gano'n, matapang lang talaga ako. Nananakit ako, nasasaktan ko siya dahil sa nakikita kong hindi maganda, na pati ako, kulang na lang kung sa mga panahon na noon, kung kaya lang niya akong ibenta, pati ako siguro binenta o itinaya sa sugal. Napasobra siya sa talino. Pati kung anong meron siya, ibebenta niya para sa pera. Oo, kaso Hindi niya kayo kaya. Hindi. Hindi niya kayo sinaktan, Tita, ever. One time lang, nung nagkagulo na sa bakery, sinakal niya ako, pinorder niya akong gano'n. Okay. Ganun. Tapos umawat yung mga tao. Pero tagang tumitira ako sa ilalim. Okay. Tumitira ako. So, kumbaga, okay lang yung quits lang kayo, kumbaga. Oo. Para sa inyo, wala naman Oo. yun. Nako. Okay. One time lang, Wow, yun sito. lang. Kasi hindi ko siya kinampihan. Dito ako kumampi sa mga tao. Nakawawa ang laki. Umuwi galing Dubai. Hindi pa nakauwi sa pamilya. Andyan sama-sama nag-aantay ng dividendo. Walang dividend. Wala ni piso. Diba? Grabe. Grabe Ako yung kasi story. yung tao na kung sino yung naapid, doon ako kakantay. Kasi odo ko yung sino ka pa. Hindi kita kakampihan. Murahan pa kita. Mga ka-homer ko, makikita natin dito na ito sa akin, no, personal comment ko, dito siya nag-start. Ito yung start ng pagiging Francis Leo Marcos mentality niya, no? Simula't simula pa lang, kay Tita Christy pa lang, mapapansin na natin na mayroon ng mga hint. Kahit pa paano, yung hint na yon may kaakibat na maayos pa rin, good pa rin siya. Oo, maayos pa. Unfortunately, ngayon, kasi, Tita, nalamon na siya noon. Kung meron man konti, siguro ang natitira na lang yung 10%. Kasi totoo din naman na meron pa rin siyang mga naaalalang mga followers niya. Pero mas nakakarami na ang mura-mura niya. Meron po ako sa inyong itatanong. Napanood yan ng marami. Pa-DNA nyo, baka kung sino lalaki humindot dyan hindi ko kilala yan. Na Eli Maurin. Sir, may anak ba kayo? Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Katalampaduhan yan. Yung kaber-kaber, hindi ko kilala yan. Ay, pa-DNA nyo yung bata. Ay, madaling gumawa ng ganyang issue. Hindi ko kilala yan. Huwag niyo nang banggitin yung pangalan na yan dito. Ayan mo yung mga nagkorte-korte noon nung ako'y nakulong. Nung hinamo ng abogado ko ng DNA, mga nagtakbuhan. Wala ho yan. DNA. Mukhang yan, tagilid siya dyan pagdating sa DNA. Ay, ano yan? Nakakaya rin dyan yung DNA, yung ganyan ako. So, yun. Yung mga, ano eh, medyo, hanggang ngayon, nauto-uto din yung mga followers niya din sa ano. Yun. So, Nagsasabi niya dito. kaya hanggang ngayon, naging uto-uto pa rin yung mga supporters niya. Kaya nakakalungkot, pero hanggang ngayon, uto-uto pa rin. Wala din, kahit anong gawin natin na awareness. Kaya yun. Okay. Kulong. Nung hinamo ng abogado ko ng DNA, mga nagtakbuhan.
Takbuhan Wala daw. ho yan. Di ako naniniwala na tumatakbo yan. Sabi niya dito, pinagmumura niya kayo, na ano niyo naman. Tas at the same time, ang babastos ng umaano sa ano niya. Baka daw kung sino-sino gumalaw sa inyo, hindi niya daw anak yung anak niyo. Kahit kailan naman siguro wala kayong ikinlane na ganyan, di ba? Na anak niya yun, tama? Ito lang. Kahit noong pa, nung may asawa pa siya, na nakita ko siya, nakita niya anak ko, sinabi ko sa kanya, hindi mo to anak. Tingnan mo yung mukha mo tsaka mukha ng anak ko. Malayo. Malayong malayo. Ano pong sagot niya? Nakayuko lang siya. Ay, ito pa sinabi niya, sino ka matanda? Sinabi niyo naman, tita, di ba na 12 years difference kayo? Oo, 12 years difference. Pero look at me, Oo, at naman, siya, naman. sino mukhang matanda? Pero, anyway, ano na yun. Ako, hindi naman ako, nasasabi ko lang to dahil sa dami na Sa bad sinasabi niya Parang sa tok ka, hayop ka. bakit mo ako pinagmumura? Eh, wala akong ginagawa sa iyong masama. Kung meron man ako sa iyong nasaktan kita or what, dahil din sa mga ginawa mo sa akin, sa buhay ko. Pinalamon kita sa palad ko, sarili kong sikap, lumamon ka, maayos ang mga damit mo, lumalabas ka ng bahay, nakaputi lahat, pagbalik, basura ang itsura. Hindi nga kung saan siya pumupunta, di ba? Sa bungan. Gusto ko siya iayos, pero talagang ayaw niya. Nabalik siya sa putikan. Nabalik siya dun sa barkada niya na hindi ko malaman kung anong pinapakain sa kanya. Dahil pag uwi naman sa bahay, lumalamon din naman. So, gutom din na uwi. Oo, diba? Kaya nagtataka lang ako yung kumakain siya nung naka-live. Sino kaya nagbabayad sa kanya? Don't tell me, ginagatasan yung mga ganyan. Di ba? Don't tell me yung mga galing sa mga gatasan, yung mga do-donate sa kanya. 250? O yung mga monetize? Sige, papanoorin ko pero gagamit ako ng ad block. 'Di ba? Meron akong kahit sa sa Smart TV, meron akong ad block doon. 'Yun gagamitin ko 'yun para kay kay FLN. Hindi siya kikita, 'di ba? You know. Ako, kaya ko naman sanang pagtiisan yung ugali niya, pero nung time na pera na ang Yun na. Grabe na doon yun. natakot na ako, na baka mamaya, kung ako, bata-bata pa, baka pati ako, inano na doon sa bilyaran o doon sa sugalan, Grabe. isang na. Do you think, tita, na kaya niya yun? Siguro, kakayanin niya kung ako medyo ano pa. Grabe. Kasi, ang sinasabi niya doon doon sa All Panaderos, pag nagbibilyar siya, sabi niya, kaya ko na kasi yung asawa ko nagtatrabaho sa ano eh. So, manager may daw ganun ako. siya. Kailan ako naging manager? Manager ko, no? Ano yan? Madalas meron siyang kinakausap na akala mo talaga napakarami niyang bodyguard, ganyan. Pero sa totoo lang, isang tolongges lang yung kasama niya. I mean, kuha niya pa. Mga kamera, this is crazy. Kasi Crazy yung nga. kwento niya is yun talaga yung nakikita ng buong internet ngayon. So, yung kwento niya yung pa rin siya ngayon, pero mas malala na. Actually, yung kwento nga sa akin na pinagmumura niya ako sa, Yes. sa internet, hindi ko talaga napanood. Meron lang isang Clickbait blogger yan. Oo. nagkwento sa akin. Sabi ko, wala na akong pakialam. Murahin ako naman ng soba. Okay. Hindi siya kawalan sa buhay ko. Oo naman. Hanggang ngayon, tita, in fairness, Eto lang. Sige. Bakit mo ako minumura kung hindi mo ako kilala? Ayun, oo nga no. Oo nga no. Hindi mo pala ako kilala. Sino pinakasalan mo? Kanina tong marriage certificate na to? At kung pangit ako, bakit mo ako pakakasama? Ay, Ah. di ba? In the first place. Dapat yun ang tanong ko sa inyo. Bakit nyo pinakasalan yung kita pangit? Dahil sa 1,500. Nasilaw ka din na. Bad trip. Ah. Nako, nasira pa yung buhay nyo na yun dahil sa 1,500. nga. Can you say, tita, na nasira ang buhay nyo nitong taon na ito? Or not really? Not really, kasi palaban ako eh. Sa bagay. Pag binaksak mo, tatayo ako pa, ikaw lang yun eh. Okay. Kaya kita. Kaya kong buhay yung sarili. Wow. Mm. Crazy. Ano, Crazy talaga. Kaya kung kahit mga tulong ako, magtulak ako ng karito, which is I did. Ginawa ko niyan. Okay. Nagbuhat ako ng mga simento, ng mga tiles, mabuhay ko lang yung anak ko. Tama. Okay lang. Ganun ako. Ilang taon na ako? 58. Hindi ako lalakero. Oh. Wala akong lalaki sa buhay, wala akong boyfriend kasi nakafocus yung utak ko sa anak ko. Kaya wala akong karapatan murahin ako, sabihin sa akin kung ano mang gusto mong sabihin dahil ikaw ay nobody. Yes, exactly. Tama. Alam niyo, tita,
hanggang ngayon, no, ang buhay niya, simula nung nakakaalitan niya ako sa social media. Ako naman bilang, eto seryoso ako, bilang influencer, naiintindihan ko naman yan, normal lang yun. Batuhan kami, minumura niya ako. Ako hindi ko siya minumura. Binibigyan ko siya ng facts. Isipin niyo, tita, 33. Kahit na rin ako, sa mga ganyan. Yung iba kasi nagsasabi ng kalibuan. So what? Diba? Nakakalungkot, pero may mga ganyan talaga. Kahit sa mga online games, ang daming adominums. Adominums talaga. Pati yung mga kahit sa mga mobile games, may mga ganyan. Pambata talaga yung badatan. Ay, nako. Years old na ako. Siya ay 47. Sabi niya 46, pero I think 47 na siya. Bakit gano'n? Nakikita ko sa kanya na he is actually a scared old man. He is a very, very scared old man. Alam niyo, tita, ngayon lang ako nakaharap ng tao na nagre-reflect dun sa kung ano ako dati sa social media. Hindi niyo ako kilala. Pero ang pangalan ko ay ako si Makagago. So, Makagago, alam mo na, hindi okay. Now, from the beginning of my career, kung ano siya ngayon, ganun ako. Mas malala ako, tita. Kung sino-sino pinagmumura ko, walang substance. Puro lang BS. Alam niyo naman ibig sabihin. Lahat, puro kataratagal. Pero tita, siguro naman understandable, 17 lang ako noon. 17 ako nagsimula. Oo. Ngayon, 33 na ako. These may changes. It's been 2 years now. Naiba na yung takbo ng utak ko rin sa totoo. Depende Pero talaga. ano lang ako, no? Like, naisip ko minsan, pagka nanonood ako sa kanya, nakikinig ako sa kanya. Nakikinig siya. Tama. Nakikinig ko, ganito pala ako dati. Nakakasuka at nakakakikilabutan ako. In fact, Totoo. sinasabi ko yan sa mga post ko, kinikilabutan ako, hindi ko lang ina-explain ng ayos. Ngayon ko i-explain, kinikilabutan ako kasi naaalala ko yung old me. Diyan yung napapatuloy na nai-improve ka. Diba? Na-improvement ka sa pagkatao. Yan yung hirap dyan karamihan sa hindi nakikita ng iba. Diba? Na na minsan talaga kasi tao pa rin tayo kahit anong mapa-influencer ka man yan, kahit celebrity ka pa or mga public figure ka or mga ordinaryong tao pa rin tayo Hindi tayo Diyos, di ba? Hindi tayo Diyos, hindi tayo di ba hindi tayo apostoles o tao pa rin tayo. Kaya lahat tayo nagbabago, hindi tayo nagre-repent. Yan. Kaya kaya minsan talaga nakakaawa yung iba na hanggang ngayon ganyan pa rin yung ugali, ganyan pa rin hanggang ngayon isip bata pa rin. 'Di ba? Na hanggang ngayon ganyan pa rin siya. Kaya wala. Tingnan natin. Ito masasabi ko lang, ipagdasal niyo na lang siya. Sana ipagdasal niyo siya, sana sana magbago. Yun lang yun ng masasabi ko. So tuloy. Kabot as in. Ito lang may naalala ko. Mhm. Yung pa rin sa ng marriage namin. Kasi suglay-suglay yun. Oo, tama. May time kasi, din kasi ako Nagsimba kami sa Santa Clara, sa Pasay. Ngayon, pinagtripan ko siya. Tumawid siya doon. Dito ako. Yung wedding ring, hinagis ko. Okay. Tooch! Inaasar niyo siya or totoo yan? Totoong pang-asar. No! Andun siya, sabi, pulutin mo. Pulutin mo! Okay. Pulutin mo! Tamang pag-akmay. Hulog din sa may ibor na lang. Ay, grabe sa kana. Okay. Kala niya yung galing Saudi. Ganun ako mag-trip. Di ang mahal nun. Siyempre, may halaga din yun. Mali ko. Kasi ang hirap na pala maniwala dito. Kasi magaan di ba? Magaan siya? Oo. Oh my Tapos marami siyang isa. Sinungaling din talaga si Normo. Marami siyang nagawa na natawa ko na sa katangahan ko. Okay. Nagpa-plancha siya ng long sleeve. Maganda yung mag-plancha. Akalata nga, actually, ang ayos ng forma niya lagi. Kaya pala nahihiya ako. Oo, totoo. Ayos Sobrang lupit, Ayaw siya. May dumaan na aeroplano. Ikaw, bilisan mo, magbihis ka. Bakit? Yung niya, pag niya, daddy ko yan, yung presidente ng, basta may sinabi siyang isang corporate. So talagang ganun siya? Mag-isip? Okay, sige. Magbihis naman ako, diretso. Sige, kasi excited niya ako, kasi hindi nga. Baka totoo, di ba? Ayaw niya nga tatay si Oo, yung tatay niya. Yung tatay niya nasa daw, president. Magbihis na ako. Presidente, Tawag siya ng tatay. tao. Bakit? Dito lang tayo, pinagbihis lang kailang. Oo.
Sabi ko. Pag nagsasama kami Oo. pag umuwi siya, walang araw na walang pananakit Galing sa inyo, sa galing kanya. sa akin, sa verbal man ito or physical. Okay. Dahil nga sa ginagawa niya. Okay. Dahil madalang mapikon, alam ko kung nagsisinungaling ka o hindi. Hindi, kita ganito kasi yan. Ako naman, ito yung nakikita ko na baka sakaling madala nyo rin ito. Ganyan talaga kapag sa couple, yung isa ay mature at yung isa ay immature. Tama. Siyempre, yung mature, itatry mo na, ayusin mo, mali yung ginagawa mo. Kaso itong immature, in this case, malakas talaga yung isip niya, hindi nyo siya kinaya, and at the same time, hindi niya kayo kinayang i-drag sa shit na to. Magkaiba. Kaya hindi talaga naging off. Ano yan eh, hindi compatible. May mga may maturity, meron immaturity. Kaya ano talaga eh, hanggang ngayon, kaya tinatawag ko siyang isip bata, yung si FLM. Mga isip bata talaga siya. Hanggang ngayon, katanda-tanda mo na, isip bata ka pa rin. Diba? Yung mga isip bata nga mag-isip. Kaya, yun. Oo. Kasi parehas kayong malakas, kumbaga. Yun yung motibo nun. Meron din instance naman. Yung mga naalala ko lang pa, nung pinag-resign na niya ako. So, di ba, pag pinag-resign ka sa isang malaking kumpanya, merong mga Makukuha ang benefits. benefits. Oo, Ganun. tama. So, in short, nakuha ko yun. Pera. Ang ginawa niya naman sa akin, inutay-utay niya. Pairam ng ganito, pairam nito, ganyan. Wow. Dahil Pinahiram nyo naman. pinahiram ko. Nung minsan napuna ko, doon na talaga yung pinakamalalang pananakit ko na nasa laki niyang yun. Nakablok ko siya at natarakan ko ng gano'n, nakayanan ko. Nakita ko na lang puti ng mata niya at ang sabi niya sa akin, ito, parang nagising ako dahil aside, porket wala akong pinag-aralan, ginaganyan niya. Oh. Sabi ko, marami siyang pinanakit na unti-unting nakikita mo lumalabas. Yung mga na-experience niya sa life. Oh my Kasi God. bakit niya nasabi? Matagal-tagal din ako nakasama, 2 taon. Hindi man perfectly na 2 years magkasama kami. Pero makikita mo na, in time na nasasaktan siya, may sinasabi siya na, hindi sa puso niya nang gagaling. Mga pain. Galit. So talagang ano pala to, may napakasakit ng childhood niya siguro. Sobrang grabe talaga. Maraming Kasi, kastigo sa kanya. oo, sinabi niyo kasi tita, di ba, from the beginning na hindi naman siya lumaki sa totoo niyang magulang. In fact, itinatanggi niyang magulang niya yan. Kasi ang totoo daw niyang ama si Dr. Pacifico Marcos. At ang sinasabi niya po is ang kanya daw lolo ay si... Don Isabelo. Hindi. Ang nanay ko ho ay anak ni Don Jose Antonio. Don Jose Mar Antonio. Iba naman yung sa akin. Yung sa Bulacan, si Don Isabel Antonio, yun yung Kasi nakapangalan. nakapangalan, So, iba-iba. So, tapos yung kanyang lola ay... Doña Carmelita Carreño Baquin. Ay, hindi ko nakilala yun. Ayun ang sabi niya na lola niya. Pero hindi maitatanggi na hindi niya nanay si Nanay Remy kasi Sobrang kamukha niya. magkahawig sila. Oo nga eh. Yung malapit yung mukha. Magkahawig talaga. Hindi po, tita. Kaya magkahawig talaga yung kay yung obvious eh. Na magkamukha talaga. Hindi na matatanggi yan. Diba? Hindi na ako tataka dyan sa mga ganyan na Unfortunately for him, may mga nagkalat ng usapan nila. Oo. May mga Oo. pictures din, which napakatagal na nung usapan na yon. Pero syempre, unfortunately, kung ano yung nasa internet, it remains. Ganun talaga. Wala ka nang magagawa doon. So, merong mga taong nagbabalik, merong mga taong nakakalimot, pero once na ibinalik, wala ka ng choice. It happens. So now, makikita natin na pinagmumura niya rin yung nanay niya. Anong naging komento niyo doon nung narinig niyo yung... Pinatay ko yun eh. ayaw niyo makinig? Ayoko kasi Oo, grabe na yun. kung ang nanay nga niya, namumura niya. Ako pa kaya, hindi niya kaya murahin. Which is ginagawa nga niya. Binidyo, di ba? Nag-video siya, Niya. pinagmura mo. At dinideny niya ako. Di ba ko i-deny, di ba? Ano din bang makukuha niyo, tita, sa totoo lang? Oo. Wala namang kayong makukuha rin sa kanya eh. Pag nawala siya, nawala ako, wala naman kami pa rin magkaka sa isa't isa dahil wala kaming anak. Oo, ganun talaga. Ang anak ko sa iba. At sa matino at maayos na tao na pinaglaban ako at pinaglaban yung anak ko. Tama. Diba? Tama Ganun naman. na yun. Tama. Huwag ka nang magsasalita ng kung ano-ano na hindi mga totoo kasi ikaw din ang nasisira. Oo, sirang-sira na siya. Sirang-sira ka Sira na. na. Ilang taon ka na? 47? Diyos ko, kabe birthday mo lang. Dagdag ng edad mo. Dapat
Linisin mo na yung pag-iisip mo. Tita, anong mas... Ang problema kasi dito ay nauuto sa yung mga followers niya. Yan yung nakakalungkot eh. Lalo na yung mga inosente na yung nanonood sa kanya. Ang daming nabe-brainwash. Lalo sa mga followers. Lalo sa mga chat, yung mga chat yan, ang dami na nabe-brainwash doon. Na saka more power, ganito, ganyan. Ang daming yan nabe-brainwash. Siguro, I think siguro yung mga nagchat-chat yung mga tauhan, ganun. No. Siguro ganun na nangyari, di ba? Siguro, yan. Yan, napansin ko lang, pansin ko lang. I think it's no one. Unless kung merong iba, yung iba na nauuto o nabe-brainwash sa mga matatamis sa salita ni Ethel o si Norman Mangusing. Di ba? Sabi nyo na, ito no, question ko, anong masasabi nyo na walang lumalabas na sustansya sa bibig niya? Bakit ganun? Puro anong comment nyo lang? No? Bakit puro mura lang siya? Oo nga. Parang, tas tatawa siya. Parang, ano ba to? Is this his persona? Personality niya na yun eh. Sa internet, tama? Pero hindi siya ganun sa personal. Mabait siya eh. Okay. Pag naging kaibigan mo, Oo. sabi ko sa'yo, Mabait siya. kulang na lang lumuhod siya sa'yo. Grabe. Bigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Grabe. Ganun siya. Marami sa kaibigan, marami siya. Pero ngayon, di ko lang alam. Hindi, wala na. Kasi pera na ang unfortunately. umaandar. Oo, Ngayon, alam mo naman ang tao ngayon, pag wala ka ng pera, sino ka? Lalo pa kung ang pinapakita mo ay hindi maganda. Iwanan ka. Tama? Pero laman pa rin siya ng mga kasino hanggang ngayon, ha? Oo nga eh. Sa kanya nang gagaling. And actually, everybody sees this kasi nagla-live siya sa mismong hotel. Palipat-lipat din siya ng hotel na para bang medyo may tinataguan din siya. Alam mo yun? Kaya, Parang si parang si Alot Gaming. Tayo dito, tayo doon. Ewan ka, tapos promote ng sugal. Diba? may nagsabi sa akin na nakikita siya doon. Saan dito? So, doon sa Casino. casino. Okay. Yes. Dahil yung taong yun, araw-araw, may unit siya doon eh. Kilalang kilala siya. Hindi naman sabihin matanda eh. Matanda. Grabe. Oo. Dahil kaibigan ko yung matanda na yun. Mhm. Minsan nga gusto daw niyang lapitan. Sabihan niya. Pero sabi ko, wag na po, kasi wala namang mangyayari. Wala talaga. Wala talaga. Sabi mo, do you think, ito dahil nasabi niyo na wala namang mangyayari, sabi niyo. Do you think na sa ginagawa ko na ito sa kanya na kumbaga binibigyan ko ng awareness yung mga tao about him, no? Do you think may chance na nakikinig din siya sa mga nasabi ko? Or do you think na ito ay actually a waste of time? Sa akin lang, Mm. siguro naman nakikinig siya, pero mas malamang pa rin yung eager niya na yung sarili lang yung pakikinggan niya. Okay. So, Oo. sobrang tindi ng ego niya na yun talaga Hindi talaga siya. siya bababa sa level na wala ako, meron ako. Kahit wala naman. Kahit Parang dyan eh, ayaw kong bumaba sa level. Parang ayaw kong bumaba sa level na yan. Gusto ko sa taas ako. Parang ganun. Parang, yun yung tingin sa kanya na, gusto ko sa taas ako. Ayaw ko sa baba. Kung may tataas yan, hihilahin kita. Parang ganun. Ganun yung parang mindset niya. Halimbawa, for example, ito to, angat na to. Ano yan? Ay, hindi pwede. Hihilahin kita, ako aakyat. Ako aakyat yan, walang sino man yung ganyan. This is what I call like crab mentality, di ba? Yung mga galawan niya. Kaya minsan talaga yung lalaiting ka sa social media. Hindi siya magpapatalo. Idadaan ka, hindi niya idadaan sa mga argumento. Hindi, idadaan ka lang sa mga ad hominem. Yun, yung ginagawa niya. Ad hominem, red herring, at saka yung mga strawman fallacy, titirahin ka sa mga ganyang mga fallacies. At saka yung adequate ako, yung mga populum, appealing to authority, di ba, mga ganyan. Yung mga ganyan, kaya minsan, may mga
tinitira para baliktarin ka ng mga ganyan. Eh, sasabihin ng mga ganyan na ano, kahit sabihin, okay, so, yung pinakita ko yung, meron akong picture na, papakita ko sa inyo yung picture na yung, yung screenshot ko, na, di ba, dati merong dislike button, tapos merong like button. Yung like button, merong mga numbers, tapos may dislike button. May picture na ako doon na, at grabe, nasa 5 digits yung, yung dislike button, unlike sa mga like button na, nasa 3 digits lang. Kaya, doon pa lang, napapatunayan na talagang legit yung paano kung kung ipopost ko to, baka sabihin ng hindi, peke naman yan, ganito, ganyan. Kasi, ganyan yan, parang, i-manipulate yung mga followers na hindi, pangit na pala, ibig sabihin, yan, peke yung ganitong program, ganito, ganyan. Hindi, ginagamit yun for makita ninyo. May mga masabi lang, parang, dinidepend yung sarili niya. Ganun, diba? Yung mga ganyan na, ang daming, hindi lang siya, may mga ibang taong ganyan na ayaw niya magpatalo sa ganyan. Diba? Yun, isa, tuloy. Malapit na tayo at 10 minutes na. Hindi talaga siya Isa makikinig. Ayan. Hindi siya, ayaw niyang sabihin na, eto lang ako, eto ako. Lagi. Lagi siya sa Hindi niyo class. ako pwedeng ibaba. Pero tita, anong masasabi mo? Total na-open mo rin naman, no? Na, porke ba wala akong pinag-aralan, na-touch nga ako dun ginaganito mo ako. Anong masasabi mo, tita? Na siya daw ay graduate bilang doctorate sa Cambridge sa England at dumating yung kanyang diploma through JNT Express, no? At pinapakitang siya ay nakatoga, mo yun, sabi niya, eto, graduated na ako bilang doktor na ako sa Cambridge. What can you say? Nung kami nagsasama pa, wala talaga akong nakitang any certificate or picture na he is graduated from that school. Okay. Ngayon ko lang yan nakita sa mga Sa internet. Oo, kahit kami sa internet sa lang kami social nakita. media. Ay, ayoko rin sabihin sa inyo na oo or hindi. Kasi malay nga naman natin. Nag-aral talaga, di ba? Malay Oo. yung panahon. Oo. Leave it to him. Hindi natin masabi yun eh. Kasi either sabi nating hindi niya sinabi sa kanya na totoo yung ganun, or pwedeng gawa sa pwedeng gawa sa recto yun. Either sa dalawang yan. Oo. Either din ako, hindi ko rin yan eh. Well, sa kanya nagsabi niya na hindi niya yun alam. Either din ako na hindi ko rin alam, pero mas ako, medyo nadududa ako sa gawa to ng recto. Tapos, tapos yung sa England, di ba? Dapat walang JNT doon eh. Royal Mail doon eh. Hindi lang Royal Mail. Pati yung UPS, di yung UPS ng yung power supply, iba yun. UPS na na company. At saka yung merong Amazon. Kung Amazon na courier doon na or basta may mga ganon. May nasa yun, Marky, i-screenshot mo yung mga list ng mga couriers sa England. At ilagay ko yan dito. Yung mga list sa England. So, yun. At kailangan, yan yung kasi yung doon. So, sabi daw is walang, kung JNT, baka dito lang. Okay. May mga kanya-kanyang courier yan. Hindi kasi pwedeng JNT, LPC, medyo yes, oo. Yan yun, worldwide yun. Tsaka yung, West, may mga couriers. Sa US kasi, UPS, dito, Amazon, yun. May mga, courier kasi yung ganun. So, tuloy. Anyway, Siya naman magdadala niyan. sa kanya yun eh. Okay. Diba? Malay mo, may pangarap pa siya na doon sa Magtapos. pangarap niya na yun. Siguro wala Sa siya. pangarap niya na yun, mabago talaga yung perception niya, yung pag-iisip niya, at maging maayos na yung buhay niya. Leave it to him. Tama. Pero kita tama. kasi, syempre, dahil nga sa history, kaya tulad yan, tayo, natatawa na kayo. dahil nga sa history niya nga, makikita natin na siya ay para siyang palos, no? Parang kung saan na lang, no? Para siya si Lupin III, ganun yung sitwasyon niya eh. So, dahil yan, tulad yan, ang hirap paniwalaan kasi, una sa lahat, sabi niya galing London. So, sabi niya, doon daw galing. Kaso, siya din ang naglaglag sa sarili niya kasi binidyo niya na
JNT Express ang nagpa-deliver sa Oo kanila. nga eh. Galing lang siya dito sa Pinas, sa Nueva Ecija, Gapan, no? Siyempre dito, wala namang JNT Express sa England. Oo Kaya nga eh. lang sana DHL niya, tapos di niya DHL pinakita yung yun. address. Kasi siya nilaglag sa sarili niya. At dahil dyan, tita, dahil sa nangyari na yan, dyan kumalat yung address niya. Dahil din sa kanya. Sa kanya. Yes, Oo, dahil nakita siya, yun nakita. Hindi, Tsaka yung sender, Nueva Ecija. Di ba? Tapos sabi niya London. Pagtaka lang ako, siya Hindi niya binler, hindi siya naging aware na ganun yun. Kasi ganito na yan. Siguro, sabihin na natin, nakagraduate ka na, okay lang, bahala ka. Gusto, ayan ang ano mo eh, gusto mong ipakatid. Sa tao. Pero sana, kung gagawa ka ng istorya, make it ka kami. Paniwala. Oo. Kasi, tita, imagine mo, paano ka maniniwala sa tao na from the beginning, hindi ayaw niyang aminin na siya si Norman Mangusin. When he was behind bars, doon niya lang sinabi na for 5 years ata, since elementary days niya, doon niya lang ginamit yung Norman Mangusin. Tapos, pinalitan ng nanay niya yung pangalan niya into Francis Leo Marcos. Hindi yung gagawin ng isang ina. Ayun yung storya niya. Sabi niya, habang That's a version. tumatagal yung panahon, paiba-iba na siya ng storya. Ayun yun. Hindi gagawin ng nanay niya yun. Dahil alam ng nanay niya na siya talaga ang nagduwal at ang tatay niya ay yung asawa ng nanay. Yes, and isa pa, tita, na nasabi niyo na sobrang lapit sa storya niya ngayon is yung pagiging OFW niya. Na gaano siya actually ka-clever sa part na yan na nagawa niyang kumuha ng pera sa mga OFW na mga katropa niya at nakapagtayo sila ng something. Di ba? Ayan yung dinala niya hanggang ngayon. Nakita niya ang weakness through the OFWs dahil isa din siyang ganun dati. Kasi ganito yun eh. Si Norman kasi, dahil nga sa talino niya, bigyan mo siya ng pagkakataon. Gagawin niya yan, maihahanap ka niya ng pesto, tatayo niya yan. Ipapakita niya talaga sa'yo na yung pera na pinag-ano natin, may makikita kang project, pero para kang contractor. Para lang mapakita ko sa'yo na yung binigay mo, eto. Gagawa naman niya, in fairness. Okay. Pero hindi po dito. May something. May something. Kasi gusto ko kumita doon sa pera mo. I have to, kikilos ako na wala. Iyan. And in fairness, maraming kumakalat din sa SOCMED na, for example, nakakatanggap siya ng bigay ng mga OFW noong panahon na kasikatan niya, let's say 1 million, 900k sa kanya, 100k yung binibigay niya. Kumbaga, ang laki, sobrang laki ng kickback sa kanya. Yan naman sabi-sabi lang sa social media, parang wala namang lumabas na katotohanan dyan. Pero ayan yung pinalalabas ng mga netizens. Yes. Siguro, kasi yung may mga netizens na hindi follow sa kanya, Oo, hindi nag-follow yan. hindi follow sa kanya sa mga ginagawa niya, galing sa kanya. Kaya, ang return, pinapasama talaga siya. Dahil yun na yung nakaano sa... Nakapaskel, Oo, sa sarili niya na ganun siya kasama. Oo. Masama ang tingin sa kanya. Pero sana lang, yung iba naman, ito pakiusap ko lang naman, Yes. bigyan naman ng chance yung tao. Huwag yung masyadong Grabe namang tinaon. dinadaw. Hayaan na natin yung mga diploma na yan, mga pictures na yan, kung ano-ano pa yan. Labas na tayo dyan. Ano ba yan eh? Prerogative niya yan, karapatan niya yan. Kung nakagraduate na siya o hindi, ano pakialam natin? Ayun yan, sa Diba? bagay. Basta wag lang kung ano yung pinaghirapan nyo, pera nyo. Yun ang huwag mawawala. Yun ang ano po yan. Pero tita, kasi naiintindihan ko kayo sa perspective nyo na yan. Unfortunately kasi nga lang, okay lang tita sana, kaya nating magpikit mata kung isang tao, 2 tao lang, 3 tao lang. Kaso tita, pag mga lilibuhin na, Yun lang. o dadaanin na, ang hirap magbigay ng second chance. Oh. Kasi ibig sabihin, yung mga tao na yun din, nagbigay na rin ng second chance sa tao. Ibig sabihin ng ano yan, parang sinira mo yung pagkatao nila. Tapos, sisirain mo din sila. Yan ang ano ko dito eh. Dito kasi yung parang, part na, alam mo yun, parang, nagtiwala ako sa'yo, ganitong gagawin mo sa akin. Di ba? Yung parang, may tiwala ako sa'yo eh. Tapos ganito ang gagating mo sa akin, ganito. Yung mga ganyan, no? Kaya, asakit na eh. Kaya napifeel ko yung kung sino naman yung nasa salamuhan ni Norman Mangusin eh. Kaya, minsan talaga nadadala sa,
nadadala sa mga matatamis sa salita, yung sasabihin nyo na, maniwala kayo sa akin, ganito, ganyan. Guys, mga stories, parang awan nyo na. Huwag kayong basta-basta magpapaniwala. Okay? Kahit sino man yan. Kahit sabihin mong, malaki yung sahod nyo, you have to better think twice dyan. Okay? Yun lang yun, yun lang. Tuloy natin. Malapit na. Diba? Yun yung... Case basis na yun. Oo. Kung gaano kalala. Kung gaano kalala yung nagawa sa'yo. Yun. Kaya the next time, huwag mo nang bigyan. Pakisamahan mo. Pero, no for that. Yes, Oo. correct. Especially pera. Kasi, mag-isip, Diyos, tao tayo, di ba? Meron naman tayong isip, alam naman natin, kilala naman natin na siya. May second thought. Yun. Oo. Always think na, what if ulitin na naman. Di tayo din yung nagtuturo sa kanya at tayo pa rin yung naglalagay sa kanya sa alanganin para maging gano'n. Tama. Exactly. Di ba? Tita, eto na. Total, nasabi naman na natin lahat. Ano ang mensahe nyo kay Norman Mangusin? Pwede kayong magsalita sa kanya. Okay. Sa'yo, Norman Antonio Mangusin, ako yung ex-wife mo, si Christy. Kilala mo ko as Kikay. Diba? Okay. Hindi mo maitatanggi yan. Isa lang naman pinakikiusap ko sa'yo. Tanggalin mo yung galit mo sa akin. Kasi kung ano na yung nagawa ko sa'yo noon, kung nasasaktan kita, dahil na rin sa mga ginagawa mo sa buhay natin. Gusto ko lang may ayos yung buhay natin, pero ikaw kumakaliwa. Wala akong choice, kundi ang manakit. Dahil yun lang ang alam kong defense na pwede kong i-ano sa'yo. Tsaka, i-deny mo ko. Kilala mo ko eh. Anong reason para i-deny mo ko? Sabihin mo na, asawa ko yan, matanda yan, so what? Aminin mo lang, huwag kang deny yan kasi lalo kang nalulubog sa kasinungaling yan. Wala nang maniniwala sa'yo. Ngayon, nagpa-interview ako kung saan loob para matapos na yung mga istorya sa'yo, yung mga ginagawa mo, dahil ikaw sa sarili mo pa rin, ikaw ang malulubog, wala ka nang mapupuntahan. Magulang mo, Nanay Remy, asan inumura mo? Sa paglabas mo ito, ayokong makakarinig sa iyo ng anumang mura dahil hindi ako lumabas para siraan ka, kundi sabihin lang ang katotohanan para matapos na ang multo niyang galit mo sa puso mo, kung saan nanggagaling yan, ayusin mo yung sarili mo. At wag na wag mo akong mumurahin dahil wala akong ginawang masama sa iyo. So yun mga ka-hombre ko, dito na natatapos and syempre maraming salamat kay Tita Christy para dito sa interview na to. Mr. Norman Mangusin, sana naman ikaw ay makinig kahit sa ex-wife mo, no? Na up till now, unfortunately for her, ginagamit pa rin yung apelido mo tapos itinatanggi mo, napakatindi mo talaga. Pero anyway, maraming salamat sa panonood niyo mga ka-hombre ko. Wala. Okay, so mga stories, this is yan, napanood natin, napakinggan na lang natin itong video na to. At yan, at isin naman natin, this, okay, so mga stories, oops, so, okay, so, yan, mga stories, itong malagay ko, itong thoughts ko dito. Mga stories, pag ikaw ay, halimbawa, kahit sabihin natin hindi, ordinary tao ka, di ba? Ordinary tao, or pribadong tao ka, tapos, sinira mo ang sinira mo yung naging tiwala sa may ibang tao. Isipin mo yung mga ginagawa na sinira mo. Yung mga, alam mo yun, yung parang ginamit mo yung mga pinagkitaan ng iba, yung pinaghirapan ng iba na pupunta lang sa ganito. Na parang ginamit siya sa ganito, na alam mo yun, yung ginamit doon sa investment, ganito, or sabi natin nga na ginamit siya sa parang pera, galing sa diba, tapos napunta lang sa kanya. Tapos ang masaklap ba dyan, pinangtataya sa mga pangsabong. Which is rape lang yun. Diba? Ginamit siya sa mga ganyang ginamit siya sa mga
yan sa mga pangsugan, yung ganun. Mga talpa, or something. Sabihin natin ganun. Siyempre, alam mo, pag nalaman ko, kung ako kung yung ako nagtatrabaho, kung ako yung nag-contribute doon sa masakit sa akin yun. Di ba? Masakit sa akin. Bakit binibigyan kita tapos ganito gagawin mo sa akin? Ang sama mo. Tapos, in the end, sasabihin niya, hindi ko kilala yan, ganito, ganyan. Masakit yun. Parang tinataboy mo lang ako. Di ba? Tinataboy mo ako, tapos pinagkatiwalaan kita, tapos ganito mangyayari. Kaya nakakalungkot yung mga ganito na nabiktima sila sa ganito na yung mga dati yung mga katrabaho niya sa Dubai or something na dadali niya dito para nadala yan sa mga kaya nakakalungkot na nadadala sa mga matatamis na salita. Alam mo yung mga sinasabi yun, andito na ng presidente. Yung sinasabi yun sa yung nagpa-plan siya, tapos dumating yung aeroplano, sabi, andito na, mag-base ka na kasi darating yung presidente. Ha? Anong presidente pinagsasabi mo? Doon pa lang medyo duda na ako Huwag mo ako dadaan sa ganyan. Hindi ako dadaan sa mga presidente, tapos yung iba naman artist, anak ako ng anak ako ng isang artista, ganito. O anak ako ng isang senado. I don't think so. Di ba? Sino ka, di ba? Ay, nako. Yan lang mga story. So, yan. Umabot na almost 2 hours. Sana, kayo, na-enjoy na kayo sa mga reactions ko dito. At, yan. Yan lang mga stories. So, thank you. At, have a great never-ending stories. Bye. Baka ka na, normal mag-using ako. Sabi ko